Trabaho alert tayo mga kapatid, naghahanap ng 100 Pinoy caregivers ang South Korea. Bukod sa malaking sweldo, mas maikli rin ang oras ng trabaho. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Pursigidong nagtungo sa opisina ng Department of Migrant Workers si Jennifer. Ang kanyang pakay, alamin ang mga requirement para sa caregiving program ng Pilipinas at South Korea. Isa si Jennifer sa libu-libong minimum wage earners sa bansa na umaaray na sa mataas na presyo ng bilihin. Kaya naman nais niyang subukang mag-caregiver sa South Korea. Parang yung sinasahod every 15 or 30, parang hindi kakasya na eh. Kasi ang daming billing na bayarin. Sino ba naman ang hindi maiengganyo sa 49,000 pesos na sahod kada buwan? Bukod pa yan sa 30-hour workweek at isang araw na pahinga kada linggo. Ngayon pa lang, planado na ang pupuntahan ng kikitain ni Jennifer sakaling isa siya sa mapili. Para sa baby ko and then sa family ko. And then kung may pagkakataon, papagawa ng bahay, negosyo dito. Para makapag-apply, kailangan kumuha ng caregiving certification at matuto ng basic Korean language. Required ding mag-register online sa DMW website. Ngayong Hunyo, target ng mapalipad sa South Korea ang unang batch ng 100 Filipina caregivers. Prioridad umano ng Korean government na babae ang kuhanin dahil mga bata ang aalagaan ng mga caregiver. Para doon sa mga nagsisimulang magpamilya sa Korea ay magkaroon ng carers sa kanilang bahay. Doon sa mga nagdadalang tao na mga misis at saka may toddlers na pamilya para mas ma-achieve nila yung tinatawag na work-life balance. Nakikita naman ni DMW Secretary Hans Kakdak na magandang oportunidad ang programa para sa upskilling o dagdag kaalaman lalo na sa mga domestic workers. Alam natin na meron silang antas na hindi domestic work ang sinasagawa nila. So gusto nga natin maabot nila yung antas na yon in a sense na properly categorize sila. Kung saan merong ganap na entitlements, merong hiwalay na kontrata at yung kanilang sahod ay akma doon sa kanilang trabaho. Sa ngayon, mayroon ng 1,500 aplikante para sa programa. Tiniyak naman ng DMW na sa nakalipas na 20 taon ng government-to-government program ng South Korea at Pilipinas ay wala pang mabigat na problema ang naitala, gaya na lamang ng mga kaso ng pang-aabuso sa ilang bansa sa Middle East. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5.